morning ulit mga kapatid. Public service na naman po tayo kasama of course Dean Mel Santa Maria. At susubukan nating hanapan ng solusyon ang ilan sa mga inyong mga problemang legal. Ayan, Diba, oo. Dean Mel? Ngayon naman, kausapin po natin ang ating second caller na si Raymond Vadel. Good morning sa iyo kapatid. Ano ang itatanong mo kay Dean Mel? Good morning po. Ano yun, Raymond? Opo, ang tanong ko po, kasal ako na ng asawa. Tapos po, ako 20 years kasal. Tapos, lahat po kaming anak. Nakabusit po ako ng ibang babae. Wala po kaming anak. Wala kayong anak. Opo, nakabusit ako sa ibang babae. Tapos, pwede pa rin mag-asuhan. Ayun. Ang tinatanong ni oo, Raymond ay... nakabuntis siya ng ibang babae. Oo, kasal siya, pero sa pagsasama nila ay hindi siya mabigyan ng anak ng kanyang asawa. Oo. Ang nangyari ay may kinakasama siya at nabuntis niya ito. Ang concern niya, hindi nga daw siya mabigyan ng anak. Makakasuhan ba siya kasi nakabuntis siya? Oo, makakasuhan ka ng iyong asawa at kasama na rin dyan ang iyong kapartner ngayon. Alam mo, ito yung pumapasok sa Republic Act 9262. Itong batas na to ay Violence Against Women and Children. Pinapangalagaan nito ang mga asawa o kaya mga dating asawa, girlfriend, dating girlfriend o kaya yung mga na one-night stand na mga kababaihan sa mga pang-abuso ng kanilang asawang lalaki, dating asawang lalaki, boyfriend, dating boyfriend. Kaya at apat ang uri ng karahasan dito, Cheryl Raymond. Mang Raymond karasang pisikal, karasang sexual, karasang emotional, karasang pinansyal. Papasok ang pakikiapid sa karasang emosyonal. Oh, diba? okay. Siyempre, kung ang asawa mo, alam mo, merong kalaguyong iba. Yung babae, nasasaktan yan. Emotional violence yan. Kaya nga, Mang Raymond, pwede talaga, posibleng makasuhan ng asawa nyo, hindi lang ikaw, kundi ang babaeng yan. Kaya habang kasal kayo, dapat faithful. Hindi po excuse na magkaroon ng partner sapagkat hindi lang mabigyan kayo ng anak ng asawa. Attorney, sa mga pagkakataon, marami po kasi ngayon na naghihiwalay din. Oo. Yung nag-uusap lang silang mag-asawa na okay, maghiwalay na tayo, pero wala silang legal action. Yes. Okay? Kahit na maayos yung pag-uusap, tapos biglang ang ito kagaya nito, nakabuntis siya. Kahit na kampante siya na pwede na ako magrelasyon kasi nag-usap na tayo eh. Pero walang legal action. Tapos biglang iba yung isip ng asawa. May habol pa rin. Well, ang dalawang mag-asawang nagkahiwalay, sabi ng batas natin, na wala namang court order, hindi naapektuhan ang kanilang ugnayan bilang mag-asawa. Pero kung patungkol sa mga adultery, halimbawa, o concubinage, ang isang depensa nga dyan, ang pagsang-ayon nung napinsalang asawa. At ang pagsang-ayon pwedeng implied or express. Kaya kung, sinabi mo nga, baliwala naman sa asawa ang pakikiapid niya, talagang hindi makapagkakaso. Paano kung bigla nga nagbago yung isip? Kunwari, after a year, alam na nung dating asawa na nahiwalay na siya. Tapos biglang nag-iba ng isip na kakasuhan kita. Tama. Pwede pa rin maghabol? Oo, halimbawa, nagbago na at gusto na makipag-ayos ng asawa, halimbawa, at gusto na... Or pwede lang balikan? Tinatangka na ulit na magsama sila. Oo, pwede yon. Technically, pwede yon. Kasi kaya nga ang mga krimen, Cheryl, yung tinatawag natin, count 1, count 2, count 3, di ba? May mga ibang pagkakataon sa ibang mga yugto ng buhay na nagbabago talaga ang kaayusan ng tao. So hindi pwedeng depensa yung, 3 taon na kami magkahiwalay eh. Alam naman niya na may girlfriend ako or may boyfriend ako. Bakit bigla ngayon ako'y kakasuhan? Kung mapatunayan yan, yung tinatawag na implied consent na maaari makapagligtas sa kanya. Okay. Ayan. Alright, okay. Mang Raymond, okay na ba kayo? Yun na po. Thank Ayun. you. Okay na. Alright, salamat po, Mang Raymond. Kung kayo po ay may mga problemang kailangan ng legal na aksyon, maaari po kayong mag-text sa aming text line na 0999-879-7877 o mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook account na Itanong kay Dean. Susubukan po namin sagutin lahat ng mga problemang legal ninyo. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.